Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy ngayon para sa mga Pisces. Mag-isip ka ng katanungan na ang magiging sagot ay yes or no. Aalamin natin mamaya ang dahilan kung bakit yes or no ang naging kasagutan sa dulo ng video na ito. Ito muna yung unahin nating alamin, ang mystical card mo. Base dito sa card mo na ito, ay iwasang mag-worry o kaya magkaroon ng pagdududa. Kasi yung tinatahak mo na landas ang magdadala sa iyo sa tamang destinasyon. At saka merong person na posibleng babae siya or iba ang gender niya. Makakatulong siya sa mga decisions mo or choices. Marami kang matututunan sa journey na tinatahak mo at saka yung mga darating pa na bago. Maging ready ka rin sa mga pagsubok na ibibigay sa iyo ng universe para testingin yung kahinaan mo at saka lakas kung saan ito nanggagaling. Panatilihin din yung maayos na kalusugan, kapayapaan at saka love. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin natin ang energy para sa career, financial, at health. The Strength, 9 of Swords, 6 of Swords. Kahit dito sa mga cards na ito, nasusubukan yung katatagan mo. At naapektuhan ka. Kumbaga yung maliit na problema, lumalaki na sa isipan mo. At yung kalungkutan ang magtutulak sa iyo na para magdesisyon para sa sarili mo na mag-move forward. Dahil sa gusto mong magtagumpay sa mga plano mo, ay pinipigilan mo yung emosyon mo. Sinisikap mong makisama, makipagkapwa-tao sa karir o negosyo. Hindi mo gusto yung ginagawa mo, pero alang-alang sa kalma na sitwasyon at ma-accomplish yung mga goals mo, makumpleto mo or matapos mo yung trabaho mo, ginagawa mo yung sa tingin mong makakabuti. Para sa ilang single, pinapakita na confident ka na at saka willing ka na magkaroon ng bagong karelasyon. At saka nag-iingat ka na rin na hindi na maulit yung pagsisisi sa nakaraan. Naka-2 cards ka na para sa healing at saka 2 cards para sa pagpapatuloy ng buhay mo. May ilang single na meron ka talagang nagugustuhan pero iniisip mo yung iisipin ng magulang mo. At alam mo na magiging tutol sila. Para naman sa ilan na nasa relationship, nagkakaroon kayo ng masinsinang pag-uusap ng person mo. At alam nyo na rin pareho kung ano yung problema sa relasyon nyo kung bakit hindi masaya. At pipiliin nyo ng person mo, naka 2 cards ka na,
na magkaroon ng communication at saka yung maging maingat sa sinasabi o kaya kinikilos. Nagkakaroon ng positive progress yung relasyon nyo ng person mo dahil sa pagiging honest at saka communication. I-let go ang negative at mas i-open ang sarili sa healthy at positive na relasyon. The World, Three of Cups, the Devil. Merong successful outcome yung mga nasimulan mo sa career man o negosyo. Makakaramdam ka ng contentment at saka napapaligiran ka pa ng mga taong sumusuporta sa iyo, ang family mo at friends. Merong celebration na magaganap at saka mababago na rin yung maling pananaw mo na akala mo wala ng positibong darating, pero marami pa. Sa financial, pagkatapos ng pagtitipid at saka pag-save ng money, ay nafe-feel mo na secure ka. At saka nakadalawang cards na rin na may bagong offer o kaya promotion na mas magpapa-increase ng kita mo. At ang advice ng mga cards, dahil sa marami kang gagastusin, limitahan or alamin mo yung dapat pagkagastusan. Meron kasing person or sa social media na mag-uudyok sa iyo na gumastos ka. Kaya umiwas sa mga risky na investment o kaya transaksyon. Para sa ilang single, dahil maganda na yung estado ng pamumuhay mo at saka na-share mo rin ito sa social media, merong past person na magbabalik. At ang advice ng mga cards, doble ingat sa person na ito kasi hindi totoo yung mga intention niya. Yung mga natatamasa mo ay gusto rin niyang matamasa. Kaya mag-ingat dahil magaling itong mambola. May ilang person sa relationship na nagpakasal na kayo ng person mo or magpapakasal pa lang. May ilan din na bago kayo nagsama or nagpakasal ng person mo, meron na kayong mga anak. At dahil sa lumalaki yung pamilya nyo, nagkakaroon ng maraming celebration. At dahil sa maganda yung binubuo nyong pamilya, bago ka makinig sa iba, pakinggan mo muna yung person mo. Maraming naiinggit. Positive itong mga cards mo na ang ibig sabihin, masisecure mo pa rin yung financial mo. Nakadalawang cards ka na sa pagtitipid. Meron kasing nasirang relasyon ng dahil sa money o kaya tiwala. Nag-iingat ka at gusto mong secure yung pamumuhay mo. Sa kalusugan, maybe nangyayari ngayon or past issues na nakakaapekto sa iyo. Kaya ang ilan humina yung resistensya mo or nagkaroon ka ng sakit. At ang advice ng mga cards na ito ay huwag ka masyadong magpa-apekto sa mga nangyayari sa buhay mo kasi lilipas din ito. At saka maapektuhan yung puso mo. Mas importante yung kalusugan mo kaysa sa mga problemang mareresolbahan din. Para sa ilang single na lagpasan mo na kung ano man yung sadness na naramdaman mo sa nakaraan. Nahirapan ka rin makamove on kasi may ilan sa inyo na kilala mo yung next na nakarelasyon ng past mo. At base sa cards, meron ng pagtanggap sa situation na to na nakamove on ka na. Para sa ilan na nasa relationship,
seloso at saka mapag-control yung person mo. Nasasaktan ka sa ganitong behavior ng person mo. Ang ilan sa inyo ay natitiis mo yung kahinaan ng person mo. Kasi alam mo na noon pa na ganito na siya, may selos. Pero may ilan na nasa relationship na hindi mo talaga kayang tiisin kung ano yung mga maling gawain ng person mo. Pwedeng siya yung nag-abandona or ikaw yung nag-abandona ng relationship. Nakikitaan mo din na yung person mo hindi siya nagko-commit sa relationship niyo, yung hindi ba siya nagseseryoso. At kung inabandona na ng person mo ang relationship niyo, kailangan tapusin mo ito para hindi na maging hadlang sa pag-move on mo. Ang unang final card ay Knight of Wands. Dahil sa pagsusumikap mo at saka hindi ka takot sa mga pagbabagong nangyayari sa buhay mo, mas magi-improve pa ang sarili or buhay mo. Meron ding person na magta-travel ka or magbabakasyon. Itong Five of Wands, pinapakita yung katatagan mo. Marami ng challenges na dumating sa'yo. At hindi ka nagpapatalo. Tinatanggap mo yung mga challenges sa buhay. Kahit gaano man kahirap ito, nalalagpasan mo ng walang takot. Magpapatuloy ka pa rin sa kasipagan mo. Itong Three of Wands in reverse ay warning sa iyo na kapag ka may mga sitwasyon or desisyon na kailangan mong gawin or gampanan, ay huwag agad-agad yung decisions mo. Kailangan nasa kondisyon ka para makita mo yung goal mo na gusto mong ma-achieve. Ito na yung magtatanong ka na ang magiging kasagutan ay yes or no. I-pause mo yung video para mas makapag-isip ka. Ang sagot sa tanong mo, no. Kung bakit no ang sagot, alamin natin kung ano yung ipapakitang dahilan. At saka base sa no na card na yan, ay marami ka pang challenges na or journey na pagdaraanan. Pero pinapaalam sa'yo na guided ka. Ano man yung gumugulo sa isip mo ay magkakaroon ng clarity ang lahat. Binasa ko yung energy ng card mo, base na rin sa pinakita ng lahat na cards. Kaya no ang sagot, ayan no, katulad pa rin sa no na card na meron kang kausap. Kausapin mo yung angel mo, spirit guide, or namayapa na loved ones. Kailangan kasi ng guidance mula sa spirit guide mo para alam mo kung ano yung tamang direksyon na tatahakin mo. Itong card na ito ay hindi ito yung tamang panahon para mag-give up ka. Nagsisimula ka pa lang na para makamit yung mga minamanifest mo sa buhay na magkakatotoo. Maybe kaya no, kasi nga may mga delay pang mangyayari or dapat pang mangyari. Kaya no ang sagot sa unang card ay dahil sa worth it, may sense or halaga yung paghihintay mo. Kasi ang magiging kapalit ng paghihintay mo or patience ay kasaganaan.